paksa ko po ngayon ay tungkol sa kaligtasan. Glory to God. Next say lang ito. Bakit nga ba kailangan natin ng kaligtasan, ano? Ang aking text po ngayon ay Acts 16:31. Ang sabi po, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Alam niyo po, kung tayo at ang ating sambayanan ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nandun po yung confident na tayo at ating pamilya ay maliligtas. Hindi mo, alam niyo mo ba, almost 1 decade na o mahigit na ako'y natinanggap ko ang Panginoong Hesus. Nakikita ko po, ano po ba ang damdamin ninyo pag namamatay na ang ating mga mahal sa buhay? Nalaman nyo na hindi sila naligtas, na wala silang mga kamag-anak na nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Alam nyo po, lately, namamatay yung mga tiyahin ko, but then namatay sila, yung hinog na ang kanilang katawan para kunin ng Panginoong Diyos. Alam nyo po ba, mapalad yung mga magulang o yung mga kinukuha na ng Panginoong Hesus na may anak na nakakakilala na kay Lord Jesus. Kasi nandoon na maibabahagi nila si Jesus para ang buhay nila after death ay maligtas. Kumbaga, nandoon na after death, we are sure na kapiling na nila ang ating Panginoong Diyos. Are you confident? Bilang Kristiyano, ang inyong mga mahal sa buhay ay makakapiling ang Panginoong Diyos? Are you confident, mga kapatid? Yung mga kakilala nyo, yung mga kaibigan nyo, naibabahagi nyo ba ang Panginoong Hesus? Na siya lamang susi upang tayo ay maging ligtas? Anong ginagawa natin dito? Bakit tayo nandirito? Bakit tayo pumupunta linggo-linggo? Ano ang silbi ng pakikinig natin ng salita ng Diyos? Kung hindi tayo humahayo, hindi natin hinahanap yung mga kaluluwa na nawawala, yung mga kaluluwa, wala nang ginawa kundi mahalin ang mundo. Mas pinili nilang magdiskuhan. Hindi natin pinipenetrate yung mga ganong lugar. Hindi natin pinipenetrate yung katulad ng utos ng Panginoong Hesus kay Jonah. Diba nakita nyo po? Utos ng Panginoon kay Jonah. Humayo ka. Pumunta ka sa lugar na ito kung saan hindi nakikilala ang Panginoong Hesus. Pero anong ginawa ni Jonah? Ayaw niyang sumunod. Nakita nyo kung ano nangyari sa kanya? Marami ang nadamay dahil sa pagsuway niya. Kita nyo, sumakay siya sa barko. Lahat ay madidisgrasya, malulunod ang barko because of his disobedience. Dahil ang utos ng Panginoon, humayo ka para mailigtas yung mga kaluluwang ito. Hallelujah, glory to God for this revelation. Alam nyo po, salvation is the basic as a Christian. Pinaka-basic po ito. Kasunod na lamang po yung pakikinig natin ng kanyang salita sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ito na po yung every Sunday na nandito tayo, nakikinig ng kanyang salita upang sa ganun bumaon sa ating puso. Hindi tayo basta-basta yung ng ibang soul na halika magsugal, magtungit. Hindi tayo basta-basta matutumba, mahihikayat na gumawa ng kasamaan na tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi. Faith cometh by hearing and hearing of the word of God. But then this faith, according sa kay James 2:17, this is not valid without action, without deeds. Aanhin mo ang faith. Sasabihin mo, oo,
Maraming ganyang Kristiyano. Nananampalataya sila. Oh, I believe in Jesus. Ganun. But then, they don't do they don't follow, they don't obey. They disobey. Nagaano sila, ang tawag dito, compromise. Hindi, sabi lang nila yun by mouth, but not by heart. Mga kapatid, please, habang buhay tayo, while we are Christians, wag mas marami yung, wag mas marami yung sa sarili lang. Please, hanapin natin yung mga kaluluwa. Alam nyo, malapit na ang pagdating ng Panginoon, pero napaka-lousy pa. Lousy tayo. Alam mo kung bakit ko nasasabi? Every Sunday, please, may mga kaluluwa tayong nadadala. Napakaraming mga kaluluwa dito na lulong sa sugalan, lulong sa diskuhan. Ano ginagawa natin within a week? Magkaroon tayo ng target. Please, targetin natin yung mga kaluluwa na naliligaw. Ipag-pray po natin ito. Maging mapanalanginin tayo, mga kapatid, with action, with faith. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. So ang sabi nga ho sa ang conclusion natin, yun lang po ang So ang pinaka-conclusion ko, Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi nga ho sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace that we are saved. Insensitive po tayo kung good deeds ba ang ginagawa natin, kung napiplease ba natin ang Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, Ephesians 2:8 and 9. Only by grace that we are saved. Hallelujah. Glory to God. To God be all the glory for all the revelations. Ito lamang po. Please, humayo po tayo, mga kapatid. Share salvation sa bawat kaluluwa. Unang-unang mga pamilya natin, napapabayaan natin, mga tiyahin natin, kahit mga kaaway natin, bahaginan natin na sila ng salita ng Diyos. Save them through Jesus Christ. Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa natin. Pasensya na po sa oras kasi ilang linggo po kasing na hinintay yung mga rooms, wala po talaga yung susi.